unang part natin. Yan po. Ito po, ang tawag po dito, lamesa. Yan po, ito po yung nabubuksan. Yan po. Sarado lang muna natin. Lamesa, unang part. Dito po tayo sa pangalawang part. Ang tawag po dito ay box. Dito po nilalagay yung mga drawer po. Baliktad po yan. Ayan. Papakita po namin mamaya kung ano pong ano yan. Anong purpose po ng mga butas na yan. Sa unahan may dalawang butas. Sa likuran ay yan po, isa po. Andito naman po tayo sa pangatlong part. Ang tawag po dito ay back. Yan po. Kaya po back nasa likuran po ito. Ang pang-apat po, ito po yung salo. Ito po yung sumasalo ng oil. Pag nakalagay na po yung makina, sinasalo po dito yung oil, kaya ang tawag po dito ay salo. Ang panglima po ay ang front drawer. Front drawer po yan. At itong dalawang piraso po, itong tawag po dito ay front drawer holder. Yan po. Meron po tayo dito. Ito po yung mga pangkabit po natin. May 10 piraso po tayong screw dito. 4 na pirasong di uno. Yan po. At saka 6 na pirasong 7/8. Apo, start po tayo. Pag gagawa po kayo, maglagay po kayo ng basahan. Kasi magagasgas po ito eh. Kaya kailangan may basahan po kayo. Kaya itataob po natin yan. Pero hindi muna tayo magsisimula dito. Kumbaga ito lang yung pangunahing gagawin na nakataob siya para dire-diretso na tayo. Ngayon, pag punta tayo sa mga ano, ang unang gagawin po natin, yung pagkakabit po ng drawer at po ng back. Ito po. Dapat po itong mga may tornilyuhan, dito po siya naka-face sa nakataob na mesa po. Ayan. Dito. Tapos, ikakabit po natin ang back po. Ayan po. Kung mapapansin nyo, may kanal po yan. Both box po meron yung kanal. Ang purpose po niyan para dito po. Ayan, lalagay po natin yan. Papasok natin. Magkabilaan po, papasok natin yan. Ayan po. Dapat po ipantay po siya ha. Pantayin nyo itong ganyan. Yan. Nakapantay yan. Sa kabila dapat nakapantay din po siya. Yan. Pantay po siya. Ngayon, para po masara na po natin siya, papakuan po natin siya ng ito yung 6 na pirasong 7/8 po. Ayan po, ipapako po natin siya dito. Isa. Sa gitna. 2. Tapos yung pangatlo sa ilalim po. Ganon din po sa kabilang side po. Papako natin dito. Isa sa gilid. Isa sa gitna. Tapos yung pangatlong pako ulit doon sa baba. Ano po ang gagawin nyo, yung pagpako po nyo, dapat po, pag pinako nyo, yung tatama po siya dito sa ano, sa pinasok po nyo sa kanal. Baka pakuin nyo dito, wala rin po, wala pong tiba yan. Kailangan pag pinako nyo, yan, nakaganyan po dapat. Pagpako dito, tatamaan po yung plywood na 1/4 po. Yan. Dapat nakaganyan po siya.
tatlo. Tapos meron po tayong apat na diuno. Ang purpose po nito ay ipapako po natin siya dito sa kahoy na ito. Dito po. Sa dalawa. Dapat po tatama po siya dito. Diyan. Dapat pasok po siya diyan. Para matibay po yung drawer po natin. Ganun din po sa kabilang side po, papako nyo din sa gilid para dito. Dalawa rin po yan. Ganun din po dapat makapasok siya dito. Pag pinako nyo, pasok po siya dyan. Ito nga pala, sa pagpapako po, para mapadali po kayo, bali, tanggalin po natin yung apat na drawer. Yan po. Apat na drawer po. Tatanggalin po natin siya. And then, pag natanggal na po, ayan po. Ito po ang position para madali po tayo makapagpako. Ayan po. Kung makapapansin nyo, meron siyang pasobra sa bandang ilalim, dito sa may po. Yan po. Yung bandang taas po, dapat po yan, pantay po. Pantay, ganun din, hanggang dito, pantay. Sa bandang baba, dito po, may pasobra po yan. Kasi ito po yung ipapasok natin sa kanal dito. Kanal ng lamesa po, na tinaob po natin. Yan po. Yung 6 na 7-8 na pako po, yan po. Pinapaliwanag ko po yung patungkol sa pagpapako po. Bali, yung una ipapako natin dito. Medyo gilid po ang pako nyo. Wag po sa gitna para tamaan po itong itong 1/4 po. Sa gilid po kayo magpako. Isa. Sa gitna. Dalawa. Pangatlo. Ganun po sa kabilang side. Pantay dito. Isang pako sa gilid. Isa sa gitna. Isa po dito sa gilid. Ayan po. Dito po lang po kayo sa side na ito magpako para tamaan nyo 1/4. Ngayon po, pag nakapako na po siya, ipapasok na po natin itong kanal po na ito. Sa nasabi ko kanina dapat magpasobra, ipapasok po natin yan. Yung kanal na yan. Papasok po natin yan. Sure po ninyong nakapasok Nakapasok po yung ilalim po. Kasi pag hindi po yan lalabas po yan. Kailangan nakapasok po taga siya sa kanal. Yan. Dali lang naman po yan. Ayan po. Tapos, pag maglalagay na po kayo ng tornilyo, titingnan po niyo yung magkabilang gilid po. Yan po. Tingnan po niyo yung dalawang gilid. Kailangan po yung distansya niya dito sa kabila dapat po pantay. Katulad nito, hindi labas yung mesa. Yan, kailangan pantay po. Tapos kung maglalagay po kayo, huwag pong paganyan. Huwag rin po nakaganyan. Siyempre po, pangit tingnan. Yan po, diretso nyo. Kahit di naman perfect yung pero huwag naman po masyadong halata. Yan po yung nakalagay na po siya sa kanal. Ito tornilyo na po natin. Meron po tayong 10 tornilyo po dito. Yan po. Gagamit po kayo ng dito, Phillips screw. Pag magkakabit po kayo. Yan po, lalagay nyo siya dyan. Tapos dalawa po dito. Para dumikit po siya sa lamesa. 2. Po yung pangatlo. Yan po.
gagamit po kayo ng Phillips screw para dumikit po siya. Ganun din po sa kabilang side po. Meron tayong 3 butas ulit. Ayan po. 1, 2, 3. Ito po ipapasok po natin. Bali mapapansin nyo, 2 pong pako yan. Dito po yung malaking butas. Ito po yung 2 pako po. Yung sa taas po na pako, ipapasok po natin sa butas yan. Ayan. Ayan po. Ayan, pumasok. Sa kabila rin po, yung nasa taas po, ayun po ipapasok natin. Ayan po. Tapos yung sa kabila pong, yung pako po dapat, ayan po ang stopper niyan. Ayan, kabila po. Ayan ang stopper niyan. Babalik tarin ko lang po ulit, ha. Dapat po ganyan siya. Kailangan may kabit muna po nyo siya bago nyo siya i-screw. Para ma-align nyo siya. Ayan, dapat naka-align po siya. Ayan po. Bago nyo siyang i-screw, dapat nakapantay po siya. Pantay po yan. Kasi ito po yung binubuksan, sarado po natin yan. Ayan. Ayan po. Pag sure na po kayong naka-align na po siya sa gitna, ayan. Masigurado na po kayo, i-screw na po natin siya. Ayan. Isa dito, 2 pala, mas 2 rin po dito. Ganun din po ang gagamitin nyo, Phillips screw, para bumuon po siya sa lamesa. Ayan po, pag na-screw na po nyo siya sa magkabilang side po, ito na po ang ano niyan. Ito po ang result niya. Yan, ganyan po siya. Ayan. Tapos meron pa palang huli. Yung salo pa pala ikakabit natin. Kung mapapansin nyo po, meron siyang butas din. May butas po dito sa kabilang side. Yan, may butas din yan. Ang purpose po niyan, ipapasok po natin itong pako na to at yung kabilang pako. Yan po. Yan. Pataob po, ha, pag ganito po ang pasok, ha. Hindi po nakaganyan. Hindi ganyan ang pasok, mali po yan. Dapat po nakataob. Andito yung mga pinagpakuan. Ayan po. Papasok po natin dyan yung isang ano. Ayan po. Sa kabilang side naman po, papasok din po natin siya. Medyo mahigpit lang. Ayan po, pag tapos na po tayo sa salon, pasok na po natin yung 2 pako. Ngayon, ito po yan. Ayan na po ang finished product po niyan. Ayan po, ay babalik ko na po para makita po natin yung ano. Yung drawer po, siyempre, babalik na natin yung mga drawer niyan. Ayan po. Ito yung huling ginawa po natin. Ito yung drawer. Ayan po, pantay po siya. Ayan po, tapos na po. Ano po yung salo.